Hello mga ka-edit, welcome again sa ating vlog. Ayan, ipapakilala ko sa inyo ang mga basic tools ni Photoshop. Unang tools ay si Marquee Tool. Ang ginagamit po namin dyan is rectangular Marquee Tool kasi yan po yung pinakamabilis na ginagamit namin pag may idadrag kami part ng subject. Ayan. Gaya po ng sample natin dyan. Hindi po siya cropping tool lang. And then next is yung move tool. Ayan, si move tool is yung gagamitin natin siya para i-move yung subject. Ayan. Sample niyan habang nag-e-edit ako, gagamitin ko siya ng move tool. And then next is yung lasso tool, polygonal lasso tool, and magnetic lasso tool. Hindi ko siya halos ginagamit guys kasi medyo ano po siya nag-edit lang kami ng picture, so mostly hindi po namin siya halos gamit. Ganyan po ang ginagamit ng tools na yan. So dahil po minsan po kasi buhaghag po kasi siya, kaya hindi namin siya ginagamit. And then next is yung quick selection tool at saka si magic wand tool. Si quick selection tool, mabilis lang po siya i-click yung mukha. Nga lang kasi ang ginagamit ko is magic wand tool, kagaya niyan, kasi hindi po siya masiselect yung mata. And then next is yung crop tool. Ayan po yung crop tool na ginagamit natin pag nagre-resize ka ng example ID. Kung gusto mo siya i-resize ng passport tsaka 2x2. Is yung eyedropper tool. Ayan po yung ginagamit natin pag may gagayahin ka na kulay. Example kulay ng face. Tapos i-eyedrop mo lang siya and then gusto mo siyang i-gagayan yung kulay. And then next is yung patch tool. Ayun po yung patch tool na ginagamit natin para tatanggalin po yung unting eye bags lang. And then next is yung brush tool. Si brush tool lang ginagamit namin para magbabrush. Ayun po si eyedropper tool tsaka si brush tool yung partner dyan. And then next is clone stop. Si clone stop naman kung may gagayahin kang mata, ilalagay sa kabila. Or kung saan, example, kung walang mata sa kabila, igagayahin mo lang siya. Ayan. Yan, check nyo guys. O yan. Si eraser tool naman, ayan po, ang gusto kong may i-delete na part. And then next is yung pen tool. Ayan. Para to sa mga background na gusto kong may i-design sa background ng subject nyo, pwede po yan. And then next is yung blur tool or si sharpen tool. Minsan ginagamit ko siya sa mata, si sharpen tool. And then, pag may i-blur ka sa isang subject, ayan, pwede po yan. Ginagamit namin siya for lagay kami ng damit sa customer. And then next, yan si burn tool yung ginagamit halos namin para dun sa may papalagay ka ng shadow sa part kung saan pwedeng lagyan ng shadow. And then si pen tool. Si pen tool po ang ginagamit namin para magbawas ng example sa buhok. Ayan. Tinatanggal namin yung mga tikwas. And then next is yung text. Sa text naman, ayan, pag naglalagay kami ng example mga PRC, ayan, nilalagay namin yung pangalan. Ayan po yung pababa. Iba-iba kasi yung design ng ano natin sa ayan. So ayan, merong ganyan. Merong invisible, merong patayo, pababa, paikot-ikot. And then next is yung mga shapes. Ayan, kung may gusto kang ilalagay na shapes habang nag-e-edit ka, ayan, pwede yan. Tapos
yung shapes lalagyan mo ng kulay. Ay, malalaman mo naman yan guys pag matututunan mo lang. Iyan lang naman na halos gamit namin habang nag-e-edit. Yung nasa mga tools na yan. Ayan po yung ginagamit ng mga basic lang na edit. That's all for today's video. Thank you for watching. Like and comment.